Ito na talaga ang pinakamayabang na gangster sa internet. Pagkatapos nilang pumatay ng tao tuwing pagkakataon, lagi nilang iniwan ang bangkay sa mga billboard sa tabi ng kalsada. Bilang isang pagsuway sa otoridad ng mga pulis, upang hamunin ang kapangyarihan ng mga pulis, hindi inaasahan na mas matapang ang kanilang ginawa ngayong pagkakataon. Pagkatapos patayin ang tao, sila ay diretso na pumunta sa parke, nagayos ng post, kasama pa ang isang teleskopyo, at pagkatapos ay umalis ng malaya. Ngunit ang mga mamamatay tao ay hindi talaga inaasahan, na ang taong pinatay nila ngayon ay hindi dapat pinatay. Dahil sa ama ng batang lalaki, siya ang pinakamalakas na tagapagtanggol ng anak sa buong mundo. Munisyon, kung maglalakas loob kang saktan ang aking pamilya, ako ay magbabayad sa iyo ng isang pagkawasak na walang katapusan. Hindi nagtagal, si Munisyon ay natanggap ang balita ng kamatayan ng kanyang anak. Ayon sa pagsusuri ng medico legal, sinabi ng pulisya na ang kanyang anak ay namatay dahil sa sobrang pag-inom ng harina. Ang pagsasabi ng ganitong salita ay nagulat si Munisyon. Dahil sa kanyang paniniwala, hindi kailanman hinawakan ng kanyang anak ang ganitong bagay. Siya ay naniniwala na may kakaibang nangyari sa pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit ang ulat ng pagsusuri ay nasa harap lamang. Hindi sila mag-aaksaya ng panahon sa pagsisiyasat ng pulis dahil sa isang salita ni Nisen, upang hindi sayangin ang pagsisiyasat ng pulisya. Si Nisen na walang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Ang pagkakaroon ng buhok na itim na bigla na lang dumating ay nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Sinisisi rin ng asawa si Nisen dahil sa palaging nagtatrabaho, kakulangan sa pagdidisiplina sa kanilang anak. Ito ang nagdulot ng trahedya ngayon. Matapos ang libing, iniwan din siya ng kanyang asawa. Biglang dumating na malas. Nagpangyari sa isang taong nasa kalagitnaan ng kanyang buhay si Nisen. Nawalan siya ng lakas ng loob na mabuhay. Isinubo niya ang dulo ng baril sa kanyang bibig. Handa na siyang tapusin ang kanyang sariling kalungkutan gamit ito. Sa ganitong sandali, biglang lumitaw ang isang katawan at pinigilan siya. Ang taong dumating ay si Xiao Ka, dating kasamahan ni Kyle bago siya namatay. Pagdating niya, agad siyang humingi ng tawad kay Nisen. Sa huli, sa pamamagitan ng pagtatanong ni Nisen, sinabi ni Xiao Ka ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Kyle. Ito pala ay nangyari ilang araw na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng kanyang trabaho ginamit ni Kali, ninakaw niya ang isang supot ng harina mula sa pinuno ng mga itim. Hindi niya inaasahan na agad siyang binawi ng mga ito. Nung gabi lang, si Kyle rin ay nag-overtime kasama niya. Pagkatapos ay hinuli sila ng mga drug dealer. Sa loob ng sasakyan, binigyan nila si Kyle ng malaking halaga ng hindi kilalang likido. Ngunit si Matalino Kali ay nagawa pang tumalon mula sa sasakyan. Nakaligtas sa kapahamakan. Iyon ay kinabukasan ng umaga. Itinapon nila ang pinatay na si Kyle sa parke. Matapos malaman ni Nisen ang katotohanan, gustong-gusto niyang patayin ito. Ngunit sa huli, pinigilan niya ang sarili. Sa gayon, batay sa mga tala na ibinigay ni Kali, natagpuan niya ang suspect na nag-enjoy sa bar. Kaya nagkasundo silang magkita sa elevator. Pagdating ni Nisen, agad siyang sumugod sa paksa. Ngunit sinabi ng suspect na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Kyle. At binalaan si Nisen na huwag siyang magpapakalulong sa kanya. Dahil kung hindi, hahayaan niyang subukan niya ang nasa loob ng kanyang pantalon. Nang marinig ito, biglang tumaas ang presyo ng dugo ni Nisen. Agad-agad ay binigyan siya ng suntok ng bakal. Sa pamamagitan ng pagpapakawala ni Nisen ng kanyang kalokohan, ang salarin ay para sa kanyang buhay. Direktang ibinunyag ang impormasyon tungkol kay Lingbo, ang kasama niya. Nagpahayag na siya ay sumusunod sa mga utos niya. Pagkatapos makumpirma ang pagkakakilanlan ni Lingbo, hindi plano ni Nisen na hayaan siya na ganito na lang. Ang galit sa pagpatay sa anak ay hindi mapapatawad. Gusto niyang patawan ng parusa ang lahat ng mga kasali. Lahat sila ay magiging kasama ng anak niya sa libingan. Matapos patayin ang salarin, binalot niya ito ng bakal na pagsasalansan. Pagkatapos ay itinapon ito sa ilog upang pakainin ang mga isda. Pagka-uwi, itinatag ni Nisen ang kanyang baril. Maingat na binago ng kaunti, dahil mas madali itong dalhin. Susunod na landas ng mapanakit na paghihiganti. Magsisimula na rito. Kinabukasan, pumunta si Nisen sa isang tindahan ng kasal. Dahil ang mayari ng tindahang ito ang hinahanap niyang Lingbo. Matagal nang gumagalaw si Lingbo sa ilalim ng mundo ng krimen. Magkaroon ng mataas na pakiramdam ng panganib. Hindi maganda ang tingin niya kay Nisen. Hindi magbibigay si Nisen ng pagkakataon sa kanya. Agad niyang sinuntok at ibinagsak ito sa lupa. Pagkatapos, itinulak niya ang baril sa bibig nito. Sa pamamagitan ng mga tanong ni Nisen, agad na ibinunyag ni Lingbo ang kanyang koneksyon. Isang taong tinatawag na Santa Claus. Madalas nagdadala ng kargamento malapit sa paliparan. Matapos malaman ang balitang ito, direktang pinatay ni Nisen siya gamit ang baril. Pagkatapos, ginamit niya muli ang parehong paraan. Itapon ang bangkay sa ilog para pakainin ang mga isda. Matapos ang ilang araw ng paghihintay, sa wakas, lumitaw ang taong tinatawag na Santa Claus. Sa ganitong paraan, sinundan niya ang sasakyan nito. Pagkatapos, pinili niya ang isang lugar na walang tao. Pinilit niyang huminto ito. Ang resulta ay maaaring mahulaan. Ngunit ang taong ito ay sobrang matigas ang bibig. Matapos ang matinding palo ni Nisen, hindi man lang nagbigay ng kahit kaunting kapakipakinabang na impormasyon. Sa katunayan, siya pa ang nagtawanan kay Nisen. Sinabi niya na siya ay isang walang kwentang taong hindi kayang protektahan ang kanyang pamilya. Tinamaan ni Nisen ang kanyang mahalagang punto sa kanyang sinabi. Agad niyang kinuha ang kanyang baril. Pinindot niya ang gatilyo.
Pagkatapos ay ibinuhos niya ang ilang pung kilong harina na dala niya. Ikinahulog ang lahat sa lupaing may niebe. Ngayon, ang tatlong magkakapatid ay maaaring maglaro ng du de jus sa ilog. Matapos mawala ang mga tala, dumating si Nisen. Ang kapatid na dating kasapi ng mga kriminal ay nasa bahay. Ang pangalan ng lalaki ay Liao Ji. Sa pamamagitan ng kanyang pangalan, malalaman mo na siya ay isang espesyalista sa impormasyon. Sinabi ni Wingman kay Nison, ang tatlong taong pinatay niya. Sila ay mga tauhan ng pinakamalaking drug lord sa lugar na si Wei Jing. Ang taong ito ay kilalang malupit at malakas ang kamay. 12 taong gulang pa lamang ay may dalang 2 pangakyat bundok na kutsilyo. Mula sa simula hanggang sa dulo ng baryo, siya ay nanghahati ng mga tao. Nitong mga nakaraang taon, kumita siya ng malaking pera sa pagbebenta ng harina. Ngayon, maaari nating sabihin na siya ay isang tao na walang sinuman ang nagtatangkang guluhin. Pinayuhan ni Liao Ji si Nisen na itigil na ang usapin na ito. Kung hindi, tiyak na magkakaroon siya ng problema. Samantala, sa kabilang banda, ang malaking drug lord na si Wei Jing. Napagtanto niya na ang kanyang mga kasamahan ay sunod-sunod na nawawala. Ito rin ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng ilang pung kilong mga kalakal. Ito ay perang hindi kikitain ng mga dukha sa loob ng 10 henerasyon. Napakasakit ng loob ni Boss Bai. Pagkatapos niyang pag-isipan ng mabuti, naisip niya na siguradong ito ay gawa ng kalaban niya, ang Bainyugang. Ito ay gawa ng Bainyugang. Dahil sa kanyang paniniwala, maliban sa Bainyugang, wala siyang ibang gang na kayang makipaglaban sa kanya. Pagkatapos ay nagutos siya sa kanyang mga tauhan. Nahulihin ang panganay na anak ni Bainyu. Nahuli ang puting tulala. Matapos ang ilang araw ng matinding pag-torture. Dahil natulala ako, hindi ako umimik. Ito ay nagpalala sa galit ng mga Viking na talagang naiinis na. Kaya't sila ay nawalan ng pasensya. At siya ay diretsahang pinatay. Pagkatapos ay pinagutos niya sa kanyang mga tauhan na ilagay ang bangkay ni Shazi sa teritoryo ng Bainyugang. Habang tinitingnan ang malungkot na pagkamatay ng kanyang anak, napakasakit ng loob ni Boss Bai. Sa kanyang puso, siya ay nagpasyang siguradong ipaghiganti ang dugo ng mga Viking. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Nisen na dahil sa kanyang mga aksyon, nagdulot ito ng madugong labanan sa pagitan ng dalawang malalaking gang. Sa gabing iyon, natagpuan ni Nisen ang kanyang kaibigang si Loyal Wingman. Matapos ang malalim na pag-iisip at pag-aaral, sa tingin niya hindi mahalaga kung sino ang kalaban. Dapat niyang ipaghiganti ang pagpatay sa kanyang anak. Kung hindi, mawawalan siya ng saysay bilang isang ama. Alam ni Loyal Wingman ang kanyang pagkatao, pero hindi niya kayang makita si Nisen na pumunta sa kamatayan. Kaya't nag-isip siya ng isang paraan para kay Nisen, na umupa ng isang mamamatay tao. Magiging epektibo ba ito? Mabilis na dumating ang mamamatay tao ayon sa kasunduan. Sa kanyang kulay ng balat at malamig na ekspresyon, hayaan nating si Nisen ang magpatunay na ang taong ito ay hindi mabuti. Matapos ibigay ang kanyang pensyon sa mamamatay tao, handa na siyang maghintay sa magandang balita. Ngunit hindi inaasahan ni Nisen na ang mamamatay tao ay isang dating kasamahan. Matapos kunin ang pera ni Nisen, agad niyang ibinenta ang impormasyong ito sa dobleng halaga sa mga Viking. Anong klaseng mamamatay tao ito? Ito ay talagang isang malinaw na manlilinlang. Ngunit sa huli, ang mamamatay tao ay namatay ng malungkot na kamatayan. Dahil pinakamamaliit ng mga Viking ang ganitong uri. Walang profesional na etika ang taong ito. Pagkatapos nito, pinangunahan ng Viking ang kanyang mga tauhan. Natagpuan ng Viking ang kanyang kasamahan na tumulong kay Nisen na umupa ng mamamatay tao. Alam ng kasamahan na siguradong mapanganib ang pagkakataon na ito. Kaya't nagdesisyon siya ng matapang na ang mga ginawa ni Nisen ay kanyang kinuha sa kanyang sariling ulo. Ang mga kahihinatnan ay madaling maunawaan. Sa libingan ng kasamahan, alam ni Nisen na tiyak na ang umupa niyang mamamatay tao ay nagtaksil. Mukhang kailangan niyang personal na maghiganti. Matapos malaman ng Viking na siya ay nagkamali ng pagpatay, upang matanggal ang galit at pagkakasala, nagpasya siya na gamitin ang buhay ng kanyang tauhan upang takpan ang sarili. Pagkatapos ay pinapagawa niya sa kanyang kasama na dalhin ang ulo. Ipinadala kay Boss Bai. Ngunit hindi ito binibili ni Boss Bai. Ang sakit ng isang matandang nawalan ng anak. Ito ay isang buhay ng tauhan na maaaring magpatid ng galit. Ang buhay ng aking anak. Kailangan gamitin ang buhay ng kanyang anak upang bayaran. Matapos barilin ang mensahero, 2 tauhan ayon sa utos ni Bai, pumunta sa paaralan upang subukan ang pagdukot sa anak ng Viking. Hindi inaasahan na siya pala ay matagal nang hinihintay ni Nisen. Unang dumating, nalaman ni Viking na ang kanyang anak ay kinidnap. Biglang naguluhan, dahil sa nagdulot ng kanyang kalituhan ay, ang mga holdupper ay hindi tumatawag para humingi ng ransom, o hindi man lang nagpabatid ng anumang hiling. Ito ay nagdulot sa kanya ng malalim na pagdududa. Siguradong gawa ito ng mga bantay kalabaw. Suriin ito para sa akin. Sino man sila, patayin mo silang lahat. Samantala, hindi si Nisen ay nagpahirap sa batang lalaki dahil sa kamatayan ng kanyang anak. Ang kanyang layunin ay simpleng. Ilabas ang drug lord Viking. Pagkatapos ay patayin mo siya gamit ang iyong sariling mga kamay. Di nagtagal, natagpuan ng security ng paaralan si Viking. Sinabi niya na alam niya kung sino ang nagkidnap sa kanyang anak. Magkano ang halaga ng impormasyong ito? 10,000, iyon na lang. Nalaman ang kinaroroonan ng kanyang anak. Mabilis na dumating si Viking sa bahay ni Nisen. Pero pagpasok sa loob ng bahay, walang laman ang kwarto. Matapos ang isang malaking paghahanap ng kanyang mga tauhan, natagpuan nila ang isang litrato.
Iyon ang address na sinasadyang iniwan ni Nissen. Dahil alam na ni Nissen na darating sila. Kaya't nahanap na niya ng maaga ang pinakamahusay na pwesto. Naghihintay na sumabit ang Viking. Pero bago pa man sila umalis dito, isang traidor na kasama. Agad niyang tinawagan ang tauhan ni White Boss. Sinabi niya ang galaw ni Viking sa kanya. Dahil ang taong pinatay ni Viking noon, ay kaibigan ng kalbo. Mula noon, isang butil ng paghihiganti ang nabuo. Samantala dito, Viking katumbas equals pumasok. Nasa pinakamahusay na ambush spot na ni Nissen na tayo ngayon. Sa oras na hahatak niya ang gatilyo, biglang lumabas ang batang lalaki mula sa kwarto. Upang hindi masaktan ang bata, kailangan niyang ibalik muna ang bata sa kwarto. Upang siguraduhing ligtas, direkta niyang sinara ang pinto. Pero pagkatapos niyang lumabas, si Viking ay kasama na ang mga tauhan at nasa harap na ng pinto. Maliwanag na nawala ang pinakamahusay na pagkakataon para patayin. Wala siyang ibang magawa kundi magtago muna sa ilalim ng sasakyan. Naghahanap ng pagkakataon. Nang kanyang muli na itinutok ang baril kay Viking, biglang may baril na nakapatong sa kanyang ulo. Sa ganitong paraan, nahuli si Nissen. Pagkatapos makita si Nissen ni Viking, sinuntok niya ito. Tinanong niya si Nissen kung nasaan ang kanyang anak. Sa ganitong pagkakataon, hindi naapektuhan si Nissen. Manahimik. Sa sandaling ang mga Viking ay naghahanda na ipataw sa kanya ang matinding parusa. Biglang dumating ang grupo ng White Bull Gang at pumatay. Agad nagkaroon ng matinding barilan ang dalawang panig. Kapag nagkita ang mga kaaway, lalong nagiging galit. Isang putok ng baril at may isang tao na bumagsak. Hindi nagtagal, halos lahat ng tauhan ni Viking ay nasawi o nasugatan. Dahil sa nakitang delikadong sitwasyon, nais niyang tumakas sa pamamagitan ng pagmamaneho. Ngunit sa halip, direkta ni Nissen itinulak ang puno sa loob ng sasakyan. Nakita ni Viking na mahirap siyang makatakas, kaya't kailangan niyang sumuko. Ngunit sa huli, tinamaan pa rin siya ng isang bala sa puso ni White Boss. Nagbayad siya ng nararapat na presyo para sa kanyang mga kasalanan. Sa huli, may kabayaran ang kabutihan at kasamaan. Kapag tumawa ang tatay, hindi mo alam kung buhay o kamatayan ang susunod.